morning devotion po ay gaganapin dito sa lugar ng DFC Taoyuan, Taiwan sa pangunguna po ng aming Pastora MJ Robles. At bago tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo nga po muna umawit sa ating Panginoon, sabi dito, sa panahon ng pagsubok sa buhay. Sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa
Amen. Purihin ang Panginoon sa umaga dito at salamat sa Panginoon sa panibagong umaga, panibagong pag-asa muli na pinagkaloob sa atin at salamat sa Panginoon isang karangalan na makapagbahagi ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita dito po sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 18. Sa Roma, chapter 8, verse 18. Nasabi po dito, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayambing sa napakagandang kalagayan na makapasa sa ating balang araw. Amen. Puri na salita ng Panginoon at tayo minsan pa ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ang inyong pangalan. Panginoon, salamat sa panibagong umaga, panibagong pag-asa muli na pinagdalob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon, nagpapalinis sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, ay kumilos na po kayo sa bawat isa, Panginoon, sa live na ito, Panginoon, hallelujah, sa makarinig ng inyong mga salita, Panginoon, Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, kayo po yung magpahayag, Holy Spirit, hallelujah, salamat sa inyo, ang pag-aaral na ito, Panginoon, ay sa inyo namin ipinagkatiwala, Panginoon, hallelujah, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo namin pinagkatiwala ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa aming pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Pag-aaralan natin po sa umaga ito ay limang layunin kung bakit po tayo ay may mga suffering. Suffering po ay sabi dito, the state of undergoing pain, distress, or hardship. Sa Tagalog po, paghihirap or mga pagtitiis. May mga pagtitiis po tayo mga paghihirap. Amen. Salamat sa Panginoon. Pero may limang puntos po, 5R. Po ang naisulat dito. At sige po, isahin ko na po sa unang R. Repentance or pagsisisi. Sa unang Juan, chapter 1, verse 9, alam ko na alam niyo pa itong verse na ito. 1 John, chapter 1, verse 9, sabi dito, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, maasahan natin, patatawarin niya ang mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Amen. Minsan po may mga pinagdadaanan tayong mga paghihirap. Excuse me po. Inaano tayo ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng genuine repentance. Sabi nga po dito, each person will turn to God in genuine repentance and faith will be saved. Amen. Totoo po yun. Kung tayo ay magkaroon ng banayad na pagsisisi, ay tayo po talaga ay maliligtas. At isa may mga madalas po, inaano tayo ng Panginoon para tayo lumapit sa Kanya, magkaroon ng totoong pagsisisi. May mga pinagdadaanan tayo. Salamat sa Panginoon kasi isa part po yun ng pag-ano sa atin ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya ng totoo, magsisi tayo sa Kanya ng totoo, ano man yung mga nagagawa nating mga kasalanan, mga pagkukulang sa ating Panginoon. Sorry po. Basta ang gusto ng Panginoon sa atin ay tayo po ay magkaroon ng totoong pagsisisi sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon. Isang unang unang R na layunin kung tayo minsan may mga paghihirap na pagdadaanan. Pero lagi natin isipin, yung salita ng Panginoon na
may maganda siyang ibibigay sa atin balang araw. Kaya ilagay mo yung isipin natin na ito'y panandalian lang. Amen. At sige po, dito na po tayo sa pangalawang R. Sabi dito, reliance or tiwala or pag-asa. Sa pangalawang Korinto, chapter 1, verse 8 to 9. 1 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. 1 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. Sabi dito, pananatilihin nyo kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan upang kayo maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus Kristo na ating Panginoon. Ay, sorry po, mali po yung verse. Pangalawang Korinto po pala. Sorry po. Pangalawang Korinto, chapter 1, verse 8 to 9. Sorry po. Mga kapatid, gusto namin malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Sanay ng akala namin doon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming mga sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Amen. Puri ng salita ng Panginoon yun po. Panghawakan natin na huwag tayong umasa sa sarili nating kakayanan kasi po, limitado po yung kakayanan natin. Yung pag-asa at tiwala natin ay lagi nating ibigay sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At napakalinaw po ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Alam naman po natin yung naging buhay ni Apostol Pablo kung paano po siya di ba po, kung paano siya kung paano niya dinanas yung mga pag-uusig nung time na siya ay kung paano siya inano niya yung ebanghelyo pinalaganap ng time na yun, kung paano siya inusig ng mga tao. Kaya salamat sa Panginoon na muli ipinaalala niya sa atin na yung mga dinanas na yun ay, sabi nga po dito, mga dinanas ng mga paghihirap namin ay napakabigat. Ang dinanas halos na hindi na nakayanan, na wala ng pag-asa. Pero salamat sa Panginoon dahil laging nariyan siya para sa atin. Sabi nga po, di ba po, sa ni Pastor Joseph, may pag-asa sa Panginoon. Kaya yun yung panghawakan natin na laging may pag-asa. Kasi kung ang pag-asa natin ay dito lang sa mundo, wala po. Wala. Sa Panginoon tayo umano ng pag-asa dahil po yun ay tiyak at maaasahan natin. Yung pag-asa na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Kung may mga paghihirap tayo, isipin agad natin na daanan lang natin yun. May pag-asa agad. At ibibigay agad yung Panginoon para sa atin. Oo, may mga pag-asa na minsan hindi na natin alam. May mga paghihirap na hindi na natin alam yung kung ano po yung pero alam natin na may gagawin yung Panginoon sa ating mga buhay dahil isa tayo sa mga anak ng Panginoon. Pinili niya tayo. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon at dadakaran po tayo sa pangatlo, righteousness at meron or kabutihan. Dito po sa Hebreo chapter 12, verse 6 to 7. Sapagkat dinisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang tinuturing niyang mga anak. Tiisin niyo ang lahat ng paghihirap, pinapagdisiplina ng Diyos sa inyo dahil tinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Amen.
righteousness or katwiran or minsan, ang pagdidisiplina sa atin ay showing of love. Di ba po, naranasan naman po natin yan sa ating mga magulang. Siyempre, mahal tayo ng ating mga magulang. Ayaw ng mga magulang natin na mapahamak tayo. Kaya, dinidisiplina niya tayo. Kaya, bilang, ganoon din po yan sa ating Panginoon, bilang mga anak niya, ayaw niya mapahamak tayo. Pero, madalas, matigas na tayo. Matigas na talaga ang mga ulo natin. Tayo mismo yung gumagawa ng ikakapahamak natin. Pero, kung tayo may mga sitwasyon na mahihirapan, alam naman natin na hindi tayo papabayaan ng Panginoon at part po yun ng pagdidisiplina ng ating Panginoon na ayaw niya na nga po na tayo ay mapahamak dahil na may ibibigay siya sa atin na magandang buhay, binigay niya sa atin yung kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin. Salamat sa Panginoon kasi minsan akala mo sa una parang pero yung dulo pala nun ay napakaganda. Kaya yun yung panghawakan natin na may mga pagdidisiplina na akala mo napakaano na pero yung dulot po nun ay maganda para sa atin. Hindi lang po para sa atin, para po sa atin lahat. So, mga pamilya natin, sa lahat po. Di ba po? Salamat sa Panginoon dahil yung kanyang pagmamahal ay lagi po natin, dahil nga po sa kanyang pagmamahal ay nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Hindi niya hinayaan na tayo ay mapahamak. Kaya salamat sa Panginoon. At sige po, sa pang-apat na po tayong reminder or paalala. Sa Pilipos, chapter 3, verse 10, or Philippians. Sabi po dito sa 10, chapter 3, verse 10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan niya muli, niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Amen. Paalala ng Panginoon na yung mga paghihirap na dinanas niya, di ba po, alam po natin yung dinanas ng Panginoon, tayo ay tubusin tayo sa cross ng Kalbaryo. Di ba po, kung paano niya dinanas yung hirap, mga pagtitiis, nung time na siya ay ipinako sa cross ng Kalbaryo. Pero dahil po doon, pinaalala niya sa atin muli yung mga paghihirap. Dahil doon, sabi ko nga po, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, yung kung ano man yung mga paghihirap ngayon, sabi ko nga po, dito lang yan. Doon sa langit na bayan. Yun yung nasain natin dahil doon wala na tayong hirap, wala na tayong pighati na mararanasan. Doon po ay makapiling na po natin yung ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Salamat sa Kanya dahil kaya kung may mga paghihirap po tayo sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, ang isipin po natin, may ibinigay ang Panginoon para sa atin. Kaya pinaalala niya sa atin yung dinanas niya sa krus ng Kalbaryo, kung paano paano siya hinagupit po, di ba po? Dahil po yung sa ating mga kasalanan. At salamat sa Kanya dahil talaga siya kung paano tayo maligtas. Dahil sa sarili natin, sabi ko nga po, wala tayong magagawa. Pero salamat sa Panginoon. Yung mga pagtitiis natin, ano lang po yun. Wala pa sa dinanas ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong manghina, huwag tayo magpalakas sa ating Panginoon. Kasi alam po natin na tutulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa last na po, ito po yung reward or gantimpala. Sa pangalawang Corinto chapter 4 verse 17.
Sabi po dito, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaano kabigat, at dahil sa aming mga paghihirap ay inhandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Amen. Salamat sa Panginoon. Yung po talaga yung reward. Higit sa lahat, ang Panginoong Hesus ang ating gantimpala. Kaya, lahat ng mga paghihirap, sabi nga po dito, panandalian lamang ang mga paghihirap at hindi gaano kabigat. Kaya, kasi maihandang gantimpala ang Diyos sa ating bawat isa. Kaya, yun yung panghawakan natin na, ano lang to? Sabi nga po, huwag natin tambayan. Daanan lang po natin. Kasi maihandang gantimpala ang bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating Panginoon. Kasi yung gantimpala iyon ay kung may mga reward po tayo, sabi ko mo, kung may mga reward tayo naaano dito sa mundo, dito lang po yan. Yung kasama-sama natin, yung reward na ibibigay ng ating Panginoon. Dahil po yun ay pangwalang hanggan. Salamat sa Panginoon. At kung yung paghihirap po ay part lang po yan ng ano natin, pakipagbaka dito sa mundo. Bilang isang Kristiyano, tinanggap ang Panginoon, yun po ay ano lang, kung paano ba, sa ating mga pananampalataya, pampakinis. Kaya, salamat sa Panginoon, napakabuti niya sa buhay ng bawat isa. Kung may mga paghihirap tayo ngayong dinadaanan, may mga pagtitiis, yun po ay ano lang po yan, pampalasa. Kaya, salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Sa last verse ko po, dito po sa Salmo, chapter 27, verse 13 hanggang 14. Sa Salmo, chapter 27. Sabi mo dito, 13, ngunit naniniwala ko na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon. Habang buhay, ako'y nabubuhay dito sa mundo. Sabi sa 14, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Amen. Kaya, yun po, magtiwala po tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon, magpakatatag po tayo sa ating Panginoon dahil siya lamang po yung pag-asa natin at nararanasan po natin lagi yung kabutihan ng ating Panginoon, ang katapatan ng ating Panginoon. Katawarin tayo ng Panginoon at minsan ay marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali sa Kanya, pero siya laging tapat sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon, yun lamang po yung maibabahagi ko sa umagang ito. Sa Diyos ko ang pinakamataas ng papuri. At sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat sa inyo sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Minsan pa ay ipinaalala niyo sa amin, Panginoon, kung kami man po ay may mga paghihirap, mga pagtitiis na dinanas, Panginoon, sa buhay na ikaw, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, Lord. Salamat. Napakabuti niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na lagi kami na magpakumbaba sa inyo, Panginoon. Humingi na palagi ng kapatawaran, Panginoon. Hallelujah. Kung kami ay may mga nagagawang mga pagkakasala sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo at lagi kami magtiwala sa inyo. Pag-asa namin ay lagi sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na lagi ilagat namin sa inyo ang tiwala namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang katwiran niyo, Panginoon. Salamat. Napakabuti niyo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa mga paalala niyo sa aming Panginoon. Hindi kayo nagkukulang sa aming Panginoon. Hindi niyo kami pinababayaan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At
At higit sa lahat, Panginoon, salamat dahil kayo ang aming ganding para sa buhay na ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ano man yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na nagtagumpay na kami, Panginoon. Dahil nagtagumpay na kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Ang inyong mga salita, Panginoon, ay pagpalain niyo nga po sa mga makarinig pa, Panginoon, sa live na ito. Hallelujah. Kumilos ko po kayo sa bawat isa, Holy Spirit. Hallelujah. Tulungan niyo ang bawat isa na laging magnasa sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo kami palagi ng pagnanasa na kami ay maging matatag ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ano man yung dalasin namin sa buhay paglilingkod na ito, Panginoon. Salamat sa inyo dahil lagi kayo nariyan, lagi kayo nagpapaalala sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po na kami ay makapagpatuloy na sa muli niyong pagbabalik, Panginoon, kami ay madatnan yung naglilingkod ng totoo sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na malapit na kayong dumating. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tapat kayo sa inyong mga pangako sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat po sa Diyos po. Apo.